user input ng OR natin. So, papalitan na natin siya. Ang symbol ng OR, guys, ay ganito siya. At eto po siya, OR. So, ang magiging rule niya ay at least one value is true. So, yun lang naman yung kailangan natin. So, ang gagawin natin is same pa rin. Ganun pa rin yung itatanong natin. Pero magkakaroon lang tayo ng system.out.print. Ang sasabihin natin dito or palitan natin to. Sabihin natin, did you pay by cash? Yan. Next ay papalitan natin to. Sasabihin natin, did you pay by card? Yan. Then after nyan, so maglalagay tayo ng system.out. So lagay natin yung double quotation. Lagay natin paid cash. Then sa paid cash natin, ang kukunin natin dito, so palitan natin yung variable. So lagay natin paid cash. Dito rin papalitan yung variable paid card. So sa paid cash plus paid cash tayo dito. Then ang next na gagawin, copy, paste. So papalitan natin siya ng card. So paid card. Ayan. So after nyan guys, kapag nirun natin siya ngayon, or sabihin natin, mag-output ulit tayo ng system dito. Then sasabihin natin, the last part, payment successful. Okay? So, after nyan, magpa-plus tayo dito. And gagamit tayo dito ng paid cash or yung paid card natin. Then, semicolon. Okay, so run natin yung program. Sasabihin natin true. Then, ito naman ay false. So, paid cash, true siya. So, ayusin natin. Lagay ka ng spacing dito with colons. Colons space. Then, run natin yung program. Then, lagay natin dito ay true. And dito naman ay false. So, paid cash true, paid card false. So, payment successful ay true. Bakit? Again, ang rule natin sa OR ay at least one value is true. So, ang gagawin natin ay, ayusin natin to, colon dapat. Run natin. Then, lagay natin ay false and false. So, walang true sa both value natin. So, ang output natin ngayon ay false siya. Bakit? Again, ang pinaka-rule, at least one value is true po siya. So, yun yung pinaka-mechanics natin dito. Okay? So, eto ngayon, yung OR natin na user input.